Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa naging pahayag po mga kabida ni General Nicolas Torre III. Patungkol ho sa sinasabi hong wala daw trial, obstacle at anumang order po mga kabida na makapagbuwagbo sa unity, pagkakaisa po mga kabida ng PNP Force. Okay, dito ho sa pagtupad po nila sa kanilang tungkulin para ho sa mga Pilipino, mga kabida. Matalinghaga po, ito hong kanyang pronouncement po mga kabida, during the flag ceremony po, kahapon, yan po sa Campo Crame po mga kabida, po. Marami hong nagsasabi na tila sinyalis daw ito na baka hindi susundin ni Torre ito hong resolution po ng NAPOLCOM na i-reinstate mga kabida yung pong mga ni-reassign po na mga opisyal po ng kapulisan po natin ni General Torre po mga kabida sa kanyang revamp na ginawa mga kabida sa PNP Force. Alright? Eto, babasahin ko lang po itong balita mga kabida mula sa Inquirer.net. Alright? No order, obstacle, or trial can break PNP unity, Torre. No order, obstacle, or even a trial can break the unity of the police force, according to Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Torre made the pronouncement days after the National Police Commission on NAPOLCOM ordered him to recall his reassignment of some police officials, though he did not directly mention the directive in his speech during the flag ceremony at Camp Crame on Monday. Ito yung sinabi po ni General Torre po mga kabida. The PNP is united. No order, no obstacle, and no challenge can destroy our unity and our commitment to the nation. Torre said, as we salute our flag today, let us remember that our service is not for ourselves, but for the Filipino people, he said. On August 14, NAPOLCOM issued Resolution number 2025-0531, instructing the PNP to reinstate Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. as the Deputy Chief for Administration and Lieutenant General Bernard Banac as the Area Police Command APC Western Mindanao Commander. The directive would reverse an August 6 order from Torre appointing Nartates as the APC Western Mindanao Commander and Banac as Deputy Chief for Administration, the PNP's second highest position. In response, 18 Chief of PNP regional offices expressed support to Torre in a manifesto obtained by Inquirer.net. Ito yung sinabi po ng mga police officers po mga kabida, regional officers po, We affirm our commitment to uphold the chain of command, respect the single line of authority, and obey all lawful orders of our superiors in the faithful discharge of our sworn duties and responsibilities as members of the PNP, the manifesto said. So yun po mga kabida, tila parang sinyalis ata ito, na hindi ata susundin ni General Torre ito pong resolution po ng NAPOLCOM po mga kabida na ipalik yung mga ni-reassign po niya ng mga opisyal po ng Philippine National Police. Ito kong si General Nartates at ito kong si General Banac po mga kabida, Okay? Parang nag-exchange lang po ito ng posisyon itong dalawa po, Maraming nagsabi na ito kong nangyari daw mga kabida kay General Nartates ay parang demotion daw ito, mula sa pagiging Deputy Chief for Administration, ginawang APC Western Mindanao Commander po mga kabida, po. Alright? Okay. Dito rin sa inilabas po na resolution, there are some
officers po ng PNP, mga kabida, ayon po sa report po ng The Billionaire News Channel, medyo nababahala po mga kabida dahil daw parang out of the mandate na raw ito hong NAPOLCOM, kumbaga lumabas na raw sa kanilang kapangyarihan yung pag-reverse daw mga kabida ng decision po ni Torre na i-reassign ito hong mga opisyal po ng PNP. At malinaw doon sa batas mga kabida na meron pong kapangyarihan ito pong CPNP na pumili, mag-reassign at mag-revamp po sa kanyang police force. Baka nakalimutan din ng mga opisyal na ito mga kabida, meron pong review power ito hong NAPOLCOM. Lahat po ng mga decisions po ng PNP chief meron pong karapatan po ang NAPOLCOM na i-review po ito mga kabida. At dun po sa review po nila, pwede ho nilang aprubahan ito o pwede din nilang i-decline ito mga kabida. Yun ang kapangyarihan din daw ng NAPOLCOM. Okay? Kaya nga yung ginawa po nila, na dinecline po nila ito hong utos po ni Torre na revamp mga kabida at inutusan ang PNP na ibalik muna ito hong mga opisyal po na apektado ho sa revamp, tila wait and see po tayo dito kung susundin ba ito mga kabida ni Torre. Kasi medyo meaningful, makahulugan yung kanyang pronouncement po. Mantakin nyo, yung pronouncement po niya mga kabida, no order. Okay, ito yung sinabi. No order, no obstacle, and even no trial can break the unity of the police force. Okay? Yung unity daw ng PNP, solid daw ito mga kabida. Wala kung sino mang pwede hong makapag-break ho dito. Even the orders, even the obstacles and trial mga kabida, or challenge. Antakin nyo yung order na term na ginamit po niya, even the order cannot break the unity of the PNP force. So anong ibig sabihin po doon? Since meron pong resolution po mga kabida, to reinstate these officers na involved po dito sa revamp, okay? At since sinabi po ni Gerald Torre na no order can break their unity, ibig sabihin ho ba ito na hindi po niya susundin ito pong resolution po ng NAPOLCOM po mga kabida, Okay? Mas lalo hong lalala ito hong hidwaan po mga kabida sa pagitan po ni General Torre at ni Secretary Junvic Rimulya. At saka hindi po maganda po mga kabida na ang PNP po ay hindi ho susunod sa lawful order. Okay? Kung sinabi po ng ilang pong mga opisyal po ng PNP na mali ang ginawa po ng NAPOLCOM, okay? Pwede naman pong i-assert po ng NAPOLCOM na tama yung kanilang ginawa kasi meron po silang review power po mga kabida sa mga decisions po ng Chief PNP. Diba? Actually, hindi po maganda na nagbabangayan po ito. Dapat mag-partner po ito Ito hong NAPOLCOM at saka ito hong PNP chief, mga kabida, si Secretary Rimulya at si Gerald Torre, kung maalala po ninyo, during the time na naghanap po si Pangulong Marcos po mga kabida, ng kapalit po ni General Marbil, ito pong si Gerald Torre po ang inirekomenda daw, mga kabida ni Secretary Rimulya, kay Pangulong Marcos. Kasi proven naman daw yung kanyang ginawa po mga kabida, yung kanyang track record. Alright? At two of these accomplishments ni General Torre po mga kabida, ito hong paghuli po niya kay Pastor Apollo Siquiboloy ng KOJC. At ito pong paghuli po niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siyang naging dahilan para magiging darling of the press po itong si General Torre daw, mga kabida, according to Mr. Ramon Tulfo. Kaya dahil ho dito, lumaki na raw ang ulo po mga kabida ni General Torre, sabi po ni Tulfo. At dahil ho sa lumaki na po yung ulo,
nakalimutan na raw niya mga kabida, no, na meron pa pala siyang mas nakakataas po sa kanya, ano, may boss pa pala siya. Ito hong mga commissioners po, ano, ng National Police Commission. Kabilang na po dyan, ito hong si Vice Chairman Jun Vic Rimulya po mga kabida ng Department of Interior and Local Government. So hindi po magandang at hindi po healthy, ano, kung nagbabangayan ito hong mga top officials po, ano, ng PNP at saka ng DILG or NAPOLCOM, ano, mga kabida. Kasi kung tutuusin po, under supervision po ng NAPOLCOM, ano, ito pong Philippine National Police. Kahit nasabihin po ng ilang mga kritiko po mga kabida na ang NAPOLCOM ay isang policy making body lang po, ano. Oo nga policy making body. Sila yung nagagawa po ng alituntunin po na dapat sundin po mga kabida, no, ng police force o Philippine National Police, ano, mga kabida. Kaya nga kung sa tingin ho ng NAPOLCOM na mali ang ginawa po ng PNP, parang checks and balance lang kasi yan mga kabida, no. Kumbaga, kung sa tingin po ng NAPOLCOM na mali ang ginawa po ng PNP chief, okay, ito po, ang NAPOLCOM po ang umayos po dito mga kabida, no. Whether aaprubahan ba or i-decline po nila mga kabida yung mga decisions po ng Chief PNP. Alright? So, abangan na lang po natin sa susunod na mga araw kung ano po yung mangyayari po dito sa resolution po ng NAPOLCOM po mga kabida. Kung susundin ba ito ni General Nicholas Torre III o suswayin ba niya ito mga kabida. Yan ang aabangan po natin. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.